Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sugi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating tulang. Mr. Romántico. Magandang umaga po mga giliw naming tagapakinig. Narito na ngayon ang kasaysayang tampok sa ating tulatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating taga-subaybay. Dear Mr. Romántico, nakakahiya mang aminin pero isa akong babaeng tinakasan ng dangal. Nung kabataan ko, likas sa akin ang pagiging mapusok. Nawala ang aking pagkabirhen sa edad na 14. At sa edad na 18, nasangkot ako sa isang sex scandal. Ilang taon din akong naging kahiya-hiya at halos pagtawanan ng mga nakakakilala sa akin. Yun na rin ang naging daan para ako'y magtino. Samantala, sa edad kong 25, nakilala ko si Neil at naging boyfriend. Wala akong tinago sa kanya at tanggap niya yun. Umabot na 5 taon ang aming relasyon bago niya ako alukin ng kasal. Agad naman akong umuo dahil buntis na ako nung mga panahong yun. Masaya ako dahil nakatagpo ako ng lalaking paninindigan ako kahit sira ang aking nakaraan. Yun ang akala ko. Ay, naku! Nasa na kaya si Neil? 30 minutes na siyang late sa kasal. Baka may nangyaring masama sa kanya. Baka na-traffic lang yun. Huwag ka maglala, Diana. Darating din ang future husband mo. Naku! Bakit wala pa hanggang ngayon? Gloria! Oy, Gabriel, bakit? Nagsisimula na pong magtanong yung mga guest kung bakit wala pa si Neil. Baka raw hindi natuloy ang kasal. Tuloy ang kasal. Nangako si Neil sa anak ko na pakakasalan niya ito. Pero nauna pang dumating sa simbahan ng bride kaysa sa groom. Gabriel, pahiram nga ng cellphone mo. Tatawagan ko si Neil, please. Oh, sure. Aalamin ko kung nasa na siya. Neil, please, sagutin mo ang tawag ko. Diana. Nasaan ka na? Kanina pa kami naghihintay sa'yo dito sa simbahan. Anong oras ka dadating? Hindi ako darating dyan. Ano? Neil, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Sorry, Diana. Pero hindi matutuloy ang kasal natin. Ha? I just realized na hindi pa pala ako handang magpakasal sa'yo. Paano ako? Paano na magiging anak natin? Diana, anong sabi sa'yo ni Neil? 5 years ang pinagsamahan natin. At saka nung gabing nag-propose ka sa akin, sabi mo, handa ka ng pakasalan ako. Bakit ganon? Bigla na lang nagbagong decision mo. Maski ako. Hindi ko alam kung bakit walang pagnanais ng yung asawa mo. Minahal naman kita. Pero nung isang buwan, unti-unti ako napaisip sa mga naging desisyon ko sa buhay. Oo, 5 years ang binuo natin bago tayo umabot sa araw na ito. Marami tayong masasayang memories. Diana, ayokong pilitin ang sarili ko na maging asawa mo. Dahil baka pagsisihan natin sa huli. Pakisabi sa mga guests natin, walang kasalang magaganap ngayong araw. Bye, Diana. Sana mapatawad mo ko. Hello! Hello, Neil! Diana? Hello! Diyos ko! Ay, bakit umiiyak ka
ang anak ko. Umatas po yata si Neil sa kasal nilang dalawa. Diana, anak, tumahang ka na. Makakasama ang sobrang pag-iyak sa binagbubuntis mo. Gabriel, ano nangyayari kay Diana? Pia, Gabriel, pakisabi sa mga guests. Hindi tuloy ang kasal dahil walang groom na dadating. Mr. Romantiko. Isa yun sa masasakit na alaala sa aking buhay, Mr. Romantiko, na akala ko nangyayari lamang sa mga pelikula at teleserye. Malaki ang nagastos naming pareho ni Neil sa aming kasal na hindi natuloy. Pero hindi ko pansin ang pera. Sobra akong nasaktan sa ginawang pag-atras ng fiancé ko. At lalo pang dumugo ang aking puso nang hindi na magparamdam sa akin si Neil pagkatapos noon. Oo, iniwan niya ako sa ere ng basta-basta. Clueless sa mga nag-trigger sa kanya para umatras. I was devastated at walang magawa ang aking mamahal sa buhay sa labis na pagdadalamhati ng aking puso. Diana, may bisita ka. Mga kaibigan mo. Anak, pwede ba kaming pumasok sa loob? Diana, nakikita si na Gabriel at Pia. Gabriel? Pia? Bes, namamagana ang mga mata mo, kakaiyak. Sobra kaming nag-aalala sa inyo, kaya dumalaw kami. Ito, may dala kaming donut at mga prutas para sa iyo. Salamat. Alam namin kung gaano kasakit ang pinagdaraanan mo. Pero kailangan mo magpakatatag. Oo nga. Maaring iniwan ka ni Neil, pero nandyan pa naman ang anak mo sa iyo. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, Diana. Para dyan sa ipinagbubuntis mo. Tama ang mga kaibigan mo, Diana. Siguro iniwan ka ng fiancé mo, pero di pa huli ang lahat para sa'yo. Bata ka pa. Marami ka pa makikita ibang lalaki na magmamahal sa'yo at paninindigan ka. Bes, tahan na, okay? Huwag mo nang isipin si Neil. Walang kwentang lalaki yun. Basta, Diana, lagi mong tatandaan na narito pa kami sa kung nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Oh, Diana, anak, mabuti naman. Bumangon ka na. Teka, namumutla ka. Ayos lang ba pakiramdam mo? Maliligo lang po ako. Pero parang hindi ka okay. Teka, tatawagan ko si Gabriel para samahan kanya sa doktor na magpa-check up. Huwag na, Ma. Pero, Aabalain lang natin yung tao. Medyo masama lang pakiramdam ko. dahil yan sa sobrang pag-iyak at pagpapabaya mo sa sarili mo. Sige na, papasok na ako sa banyo. Kanina pa masama ang pakiramdam ko. Huh? Parang may tumutulong. Dugo! Dinudugo ako! Oh, Diyos ko, ang anak ko! Ma! Ma! Kaya na! Bakit? Ba't sumisigaw ka? Ang anak ko, Ma! Oh, Diyos ko po! Ang anak ko! Dinudugo ka! Diana, kumusta ka na? Hindi ako okay. Nalulungkot ako sa nangyari sa anak mo. Bakit ganon, Gabriel? Anong kasalanan ko? At nangyayari sa akin ito? Bakit
Wala sa akin ang anak ko. Diana, tanggapin mo na lang ang lahat. Kung nasasaktan ka sa nangyari, mas nasasaktan ako. Sa totoo lang, ayoko nakikita kang ganyan. Masakit. Kasi mahal kita. Gabriel. Hayaan ka naming ipagluksa ang anak mo. Pero pagkatapos ng pagsubok na ito, pakiusap. Huwag mong ibaon ng tuluyan ang sarili mo sa pagdurusa. Tumayo ka't lumaban. Nandito naman kami ng mama mo at ni Pia para tulungan kang malampasan ang mga pinagdaraanan mo. Mr. Romantiko. Nawala na sa akin si Neil. Nawala pa pati anak namin, Mr. Romantiko. Mahirap mag-move on kung ako lang ang nag-iisa. Buti na lang nandyan ang aking ina, ang best friend kong si Pia, at higit sa lahat, ang pinaka-importanting tao sa buhay ko, si Gabriel. Bata pa lang kami, kaibigan ko na siya. At siyang naging kasangga at karamay ko sa mga pagsubok na dumating sa aking buhay. Kasama niya yung kinasangkutan kong skandal noon. Sa kabila ng pangit kong reputasyon, nirespeto at minahal pa rin niya ako bilang kaibigan o kapatid. At oo, aaminin ko, na in love ako sa kanya noon. Pero pinigilan ko yung nararamdaman ko dahil alam ko na hindi ako yung klase ng babae ang nararapat para sa kanya. At saka ng mga panahong yun, parang hindi siya nagpakita ng kahit konting interes. Naligawan ako. Pero ngayon, parang nag-iba ang ihip ng hangin. Gabriel, na-appreciate ko yung efforts mo para samahan ako araw-araw. Pero di ba ito nakakasagabal sa trabaho mo? Diana, alam mo namang home-based ang work ko. Kaya hawak kong oras ko. Pero may sarili ka rin buhay. Baka naman mawawalan ka din ng oras para sa sarili mo. Ayaw mo ba yung mga ginagawa ko? Siyempre, gusto ko yung mga ginagawa mo para sa akin. Ayun nga lang, medyo nag-aalala ako. Ayoko naman maging selfish. Gusto ko maging masaya ka rin. Masaya ako sa ginagawa ko. Itong pagsama-sama ko sa'yo. Itong gusto ko. Magkasama lang tayong dalawa. Kompleto ng araw ko. Ganun kita kamahal, Diana. Wait. Yan bang sinasabi mong pagmamahal? Ano bang level yan? Pagmamahal ba yan ng isang kaibigan? Isang kapatid? Pagmamahal ng isang tatay? Grabe ka naman sa tatay. Mukha ba akong matanda? Magkasing edad lang naman tayo ah. Ano bang level stage yung sinasabi mong pagmamahal? Well, mahal kita as in mahal kita ng sobra sa kaibigan o kapatid. Kaya nga, die hard ako sa'yo eh. Okay, friend zone ako. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Pretend ka na lang na wala kang narinig. Wala akong sinasabing friend zone. Pero pag-iisipan ko, Gabriel. Basta't tandaan mo palagi na walang pumipersa sa'yo na mahalin mo ko ng higit sa kaibigan. At saka itong mga sakripisyo kong ginagawa para sa'yo, don't worry. Hindi ako humingi ng kapalit. Kahit basta din mo pa ako, gagawin ko pa rin ito. Salamat. Alam mo, sa totoo lang, di ko alam yung gagawin ko kapag wala ka. Blessing ka talaga sa akin ni Lord. Kaya makakaasa ka na pahahalagahan kita, Gabriel.
masaya ako para sa'yo, Diana. Bakit naman po, Ma? Aba, siyempre, masaya ka na ulit. Pagkatapos ng mga matitinding pagsubok na dumating sa'yo, ayan, nakangiti ka na ulit. Nakabangon na kasi ako, Ma. At salamat sa inyo. At sa lahat ng mga taong tumulong sa akin. Si Gabriela maraming sinakripisyo para makabangon ka ulit. Alam mo, Diana, kung sana siya na lang ang pinili mong pakasalan, di sana may pamilya ka na at matagal ka nang masaya sa buhay. Hindi ba siya naliligaw sa'yo? Mas sa totoo lang, ilang beses na niyang sinabi sa akin na mahal niya ako. Ay, kung gano'n, bakit hindi mo pa sagutin? Pag-iisipan ko po muna. Ayoko magpadalos-dalos. Nagawa ko na yun kay Neil dati, pero tingnan niyo nangyari. Sasagutin ko si Gabriel kapag sigurado na ako. Basta ako, botong-boto ko dyan kay Gabriel. Talaga, Ma? Para sa akin, perfecto na si Gabriel. Guwapo, mabait, magalang, loyal. At higit sa lahat, sigurado kang tanggap niya nakaraan mo. Talagang binibida niyo sa akin si Gabriel, ha? Oo. Talaga, Diana, maniwala ka sa akin. Magiging masaya ka sa piling niya. Mr. Romantiko. Maraming katangian si Gabriel na nagustuhan ko, Mr. Romantico. Bukod sa likas siyang sweet, charming, caring at understanding rin siya. At higit sa lahat, kitang-kita ko na ako talaga yung una niyang priority. Nakakataba lang ng puso dahil sa dinami-dami ng babaeng nagkagusto sa kanya, hindi ko siya nabalitaan at tumingin sa iba. Nung una, pinag-iinalaan ko pa nga siyang bakla. Pero inamin din niya sa akin na ako daw yung huling babaeng hinahanap-hanap ng kanyang puso. Diana, mataas pa rin ang lagnat mo. Teka, oras na para uminom ka ng gamot. Gabriel, madaling araw na. Nandito ka pa rin sa bahay namin. Pumayag si Inay Gloria na dito na ako magpalipas ng gabi. Sabi ko kasi babantayan kita hanggat may sakit ka. Baka saka babantay mo sa akin. Ikaw naman magkasakit. Magpahinga ka na. Hindi ako magpapahinga hanggat hindi mo naiinom itong gamot mo. Ito. At saka ito yung baso. Yan. Ayan, nainom ko na yung gamot. Magpahinga ka na. Sige, babalik na ako sa sala para matulog. Ikaw, matulog ka na rin, ha? Pati ba naman yung pagkakaroon ko ng sakit, ikaw pa rin nag-aalaga sa akin? Pero salamat, Gabriel. Wala yun. Good night, love. Pagaling ka. Pakindot-kindot ko pa dyan. Good night din. Ayos na ba ang pakiramdam mo, anak? Medyo okay na po. Si Gabriel ang pasalamatan mo. Aba, ilang araw din siyang nag-alaga sa'yo hanggat hindi ka gumagaling. Nasaan po si Gabriel? Lumabas lang. Siya na kasi ang nagpresentang bumili ng ating agahan. Mabalik na rin yun. Basta anak ha, huwag ka munang magpapagod. Baka mabinat ka. Ako muna ang gagawa dito sa bahay. Inay Gloria, nandito na po ako. Oh, Gabriel, bukas siyang pinto. Pasok ka na. Ito na po yung mga pagkain natin. Ito. Ay, naku, salamat, Gabriel. May binili na rin ako mga prutas para sa'yo, Diana.
Lahat yan sagana sa vitamin C para lumakas ang resistensya mo. Ang sipag mo, ha? Siyempre, dagdag points din yata sa akin yan. At kahit busted din mo ko, gagawin ko pa rin ito. Ay, Gabriel, hindi ka babaste din yan. Oo. Ay, dahil kapag ginawa niya yun sa'yo, magtatampo talaga ako. Sige, magtulungan pa kayong dalawa, Ma. Ano, kumusta na pakiramdam mo? Okay na yung pakiramdam ko. Uy, siya nga pala. Ano nang balita kay Pia? Parang hindi yata siya nagpaparamdam nitong nakaraang linggo. Busy? Busy siguro. Tara, magagahan na tayo. Mabuti pa nga. Diana, anak, halika. Saluhan mo na kami dito. Tabi tayong dalawa, ha? Tulungan na kita dyan sa upuan. Thank you, gentleman. Ma, bakit pangisi-ngisi kayo dyan? Alam mo, bagay kayong dalawa. Sana maging kayo na. Para makahinga na ako ng maluwag. Narinig mo yun, Diana. Sagutin mo na kasi ko para masaya na tayong lahat. Sige na nga. Sasabihin ko na ngayon yung sagot ko. Talaga? Anong sagot mo? Oo, Gabriel. Oh, yes. Pumapayag na akong maging girlfriend mo. Mr. Romantico. Wala akong masabi kay Gabriel bilang boyfriend ko, Mr. Romantico. Kung ano yung pinakita niya sa akin noon, siya rin pinapakita niya ngayon. Kampante rin ako sa loyalty sa akin ni Gabriel dahil ilang beses ko na rin itong sinubukan. Sa kabuuan, naging masaya naman ang unang buwan ng relasyon namin. Ngunit, ang hindi namin alam, merong isang taong lihim na nasasaktan. Gabriel? Pia, kumusta na? Busy ka bang masyado? Hindi ka masyadong nagpaparamdam eh. Medyo. Pero kakabanding lang namin ni Diana nung isang araw. Alam ko yun. Hindi lang ako nakasama sa inyo kasi sabi ni Diana, girls night out, kaya nag-work from home na lang ako. Dami mo pinamili ito? Kay Diana yan? Oo. Para kay Diana mga ito. Lalo na itong mga citrus fruits. Alam mo naman yun, mahinang resistensya. Palagi nagkakasakit. Swerte naman niya. Kasi may boyfriend siyang caring. Well, swerte din naman ako sa kanya eh. Dahil mapagmahal at maasikaso rin siyang girlfriend. Ikaw, kailan ka ba magkaka-boyfriend ulit? Hindi mo na siguro. Medyo nasasaktan pa rin ako eh. Yung lalaki kasing mahal ko, may mahal na iba. Wait, hindi ka pa rin nakaka-move on sa breakup niyo ni Marlon last year? Hindi si Marlon. Tagal ko nang kinalimutan yun. There's someone else. Kung ganon, sinong lalaking tinutukoy mo? Natapos din sa wakas yung pinapanood nating Korean drama. Grabe. 5 hours straight. Naku, Aba. Wala pa yan sa mga diehard K-drama fans na halos wala nang tulugan. Si Pia, mukhang kanina pa inaantok. Hindi yata nagustuhan yung pinanood nyo. Ewan ko ba? Pero wala ako sa mood ngayon eh. Tsaka medyo nabore ako sa mga pinanood nating episodes. I expected much, pero ganun lang. Pansin ko nga, Pia, kanina ka pa wala sa mood. May problema ka ba, Bes? Meron. Pia, sabihin mo sa amin. Baka makatulong kami ni Diana. Hindi na. Hindi nyo rin naman ako matutulungan eh. Medyo personal. Huwag ka mag-alala. Malalampasan mo rin yan. Sige, aalis na ako. Diana, Gabriel. Malalim na ang gabi.
Hindi ka ba magpapalipas na lang dito sa bahay? Hindi na. Kung ganon, sumabay ka na sa akin pa uwi. Malapit lang naman ang kondo mo sa house ko eh. Oh, yeah. Tama si Gabriel. Sumabay ka na sa kanya para siguradong safe ka. Kung ikaw lang yung mag-isang uuwi, alam mo naman dito sa lugar namin, maraming mga lasenggo sa daan. So, Pia? Tara, ihatid na kita. Alam mo, Pia, masyado na kami nagwa-worry ni Diana sa'yo. Kaya mo pa ba? Sa totoo lang, parang hindi ko na kaya. Siguro dapat na akong tumigil sa pagsama-sama sa inyong dalawa. Ha? Bakit naman? Kasi nasasaktan lang ako kapag nakikita kayo magkasama ni Diana. Nagmamahalan. Masaya. Teka. Hindi kita maintindihan. Bakit ka naman masasaktan sa sweetness namin? Isn't it obvious, Gabriel? I like you. Huh? Mahal kita. Matagal na. Ano? Oh. Bakit ka huminto sa pagmamaneho? Mahal mo ko? Kailan ba? Nung college pa lang tayo, matagal na akong may gusto sa'yo pero hindi mo yun pansin kasi puro kay Diana ang attention mo. Sa totoo lang, naiingit ako sa kanya. At araw-araw pinapangarap ko na balang araw mapansin mo rin ako at mahalin. Pero iba ang nangyari dahil naging kayo ni Diana. Pia. Oo. Alam ko, best friend ko si Diana. Pero sobra ako nasasaktan ngayon. Dahil napunta sa kanyang lalaking pinakamamahal ko. Oh, I'm sorry kung nasaktan kita. It's too late, Gabriel. Kahit ilang beses ka pa mag-sorry sa akin. Hanggat kayo ni Diana, patuloy ako masasaktan. Hindi akong lalaking para sa iyo. Please, huwag mo sabihin sa akin yan. Don't worry. Darating din ang panahon na makaka-move on ka sa mga pinagdaraanan mo ngayon. Mr. Romantiko. Hindi ko alam na may ganong conversation si Pia at ang boyfriend ko, Mr. Romantiko. I never thought na magkakaroon ng pagtingin ang best friend ko kay Gabriel. Fortunately, sa akin napunta si Gabriel. At wala akong balak na isuko siya, kahit pa sa sarili kong best friend. Sa kabilang banda, dumaan ang ikalawa, ikatlo, at ikaapat na buwan ng aming relasyon. At naging maayos naman ito. Pero pagdating sa ikalima, isang matinding pagsubok ang hindi ko in-expect na dadating sa amin ni Gabriel. Pia? Hi! Belated happy birthday, Gabriel. Hindi man ako nakapunta kahapon sa actual celebration mo, pero eto, nagdala ako ng regalo at konting inumin at pulutan para sa atin. Halika. Pasok. Hindi na ako pumunta kahapon kasi ayoko masira ang moment ninyo ni Diana. But now, it's our turn to celebrate. Nag-abala ka pa. Pero salamat, Pia. Oh, ano bang hinihintay natin? Let's celebrate!
Kakain na tayo ng hapunan. Oh, teka. Bakit parang nag-aalala ka? Ewan ko ba, Ma? Bigla akong naalala si Gabriel. Namimiss mo agad siya eh. Pagagaling lamang niya dito kagabi Ewan ko ba, pero parang kinabahan ako. Kinabahan? Dati di ko naman nararamdaman ito eh. Ma, ano kaya ibig sabihin nito? Nasanay ka lang kasi na palagi mo siyang kasama. Kung magpakasal na kaya kayo, para magkasama na kayo palagi. Sana nga, Ma, mag-propose na si Gabriel sa akin. Tatanggapin ko agad. Ay, sana talaga. Dahil matagal na ako nangangarap na isang araw, magkaroon ka na ng sarili mong pamilya. Teka, Pia, saan mo ako dadalhin? Nandito na tayo sa kwarto mo. Maupo ka muna. Hindi ko akalain. Mapaparaming nainom ko. Teka, ano ba ginagawa mo? Inuubaran ka ng damit. Kasi naman, may beer ka na yan. Sige. Naubaran mo na ako. Matutulog na ako. Ha? Pagsara na lang yung pinto kung aalis ka na. Makahiga na nga. Teka, anong ginagawa mo? Bakit mo hinalikan sa dibdib ko? Pia, sandali. Huwag dyan. Ay, sakit ba? Please, Pia. Huwag mo gawin sa akin to. Mahal ko si Diana. Isipin mo na lang na ako si Diana. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, isang araw pagkatapos ng kanyang birthday, nakapansin ako ng kakaiba sa aking boyfriend na si Gabriel. Para bang naging malulungkutin siya. At kapag nagkakatitigan kami, nakikita ko sa kanyang mga mata ang guilt na hindi ko naman alam kung anong pinagmulan. Kaya bilang girlfriend, palagi ko siyang pinapayuhan na maging open sa akin sakaling may problema siya. At handa ko siyang tulungan. Diana, okay lang ba kayo ni Gabriel? Oo, okay lang. Ayos naman kaming dalawa, Ma. Wala kaming tampuhan. Bakit niyo na itanong? Oo, wala lang. Napansin ko kasi na malungkot ang boyfriend mo pag pumupunta rito. Para bang malalim ang kanya iniisip? Napapansin ko nga rin yan eh. Actually, nag-aalala nga po ako sa kanya. Naitanong mo na ba sa kanya ang dahilan? Ayaw naman po niyang sabihin sa akin kung bakit. Basta palagi lang niya sinasabi, okay siya at huwag ako mag-alala. Ganun ba? Well, kung ano man ang problema ni Gabriel, sana malampasan niya yun. Gabriel, ayos ka lang ba talaga? Oo. Talaga? Bakit parang iba yung nakikita ko? May problema ka ba? Pwede mo bang sabihin sa akin? Malay mo, makatulong ako sa'yo. O baka naman kaya ka malungkot kasi. Kasi baka gusto mo nang ipagtapat sa akin na ayaw mo No. na. Alam mo namang simulat sa pool, mahal kita. Nasabi ko yun kasi ganyan yung mga pinakitang kilos sa akin ng mga ex ko. Bago sila nakipaghiwalay sa akin. Meron lang akong iniisip kaya ako na ganito. Pero wala akong balak na makipaghiwalay sa'yo. Makipag-break sa'yo.
pwede kong malaman kung ano yung gumugulo sa isipan mo? Okay, sige. Aaminin ko sa'yo. Si Pia. Bakit? Anong meron sa kanya? Natatandaan mo nung nanood tayo ng K-drama, nakasama siya? Noong gabing inhatid ko siya sa condo unit niya, inamin niya sa akin na nasasaktan siya kapag nakikita niya tayong dalawa na magkasama. Talaga? Bakit naman? Dahil mahal daw niya ako. Ano? Oo. Nagulat din ako nung sabihin niya yun sa akin. Kaya kung napansin mo, iniiwasan ko na siya at umiiwas na rin siya sa atin. Ganun ba? So, yun lang bang dahilan kaya palaging malalim ang iniisip mo? Oo, yun lang. Worried kasi ako na baka masira ang friendship niyo nang dahil lang sa akin. Dahil sa may gusto siya sa'yo? Malamang mas pipiliin ka niya kaysa sa friendship naming dalawa. Mabuti pinagtapat mo sa akin ito, Gabriel. Diana, kahit anong mangyari, palagi mong tatandaan. Mahal na mahal kita. Pia, bakit ka narito? Kailangan natin mag-usap, Gabriel. Tungkol sa magiging anak natin. Ano? Anong sabi mo? Anak natin? Buntis ako, Gabriel. Nagbunga yung one-night stand natin nung gabing pagkatapos ng birthday mo. Mia, hindi magandang biro No, yan, hindi ha? ako nagbibiro, Gabriel. Ito pa nga resulta ng check-up ko sa ospital. Patingin. Patingin nga, patingin. Basahin mo. Diyos ko po. Totoo nga, buntis ka. I'm sorry, Gabriel. Sa magiging dulot nito sa relasyon ninyo ni Diana. Pero hindi ako papayag na ako lang ang mag-isang haharap ng pagsubok nito. Kailangan mo akong panagutan at pakasalan, Gabriel. Mr. Romantic. Wala akong kaalam-alam nun sa problemang dumating sa relasyon namin ni Gabriel, Mr. Romantico. Wala akong kamalay-malay na kinakailangan niyang pumili kung ang pagmamahalan ba namin o ang kanyang pananagutan kay Pia. Pero nung mga panahong yon, kinukutuban na ako ng hindi maganda hanggang isang araw, isang pagtatapat ang aking nasaksihan. Diana, I'm so sorry. Teka, Gabriel. Hindi kita maintindihan. Bakit ka humingi ng sorry sa akin? Ano bang kasalanan na gawa mo sa akin? Nakabuntis ako ng ibang babae. Ano? Nagtaksil ka sa akin? Mahal kita, Diana. At wala akong balak na sirain ang tiwala mo sa akin. Kaya lang, naging mahina ako. Naging mapagbigay ako. Bakit mo nagawa sa akin ito? Lasing ako noon, nanghihina. Gustuhin ko mang tumutol, pero pinil pa rin niyang gawin ang mali. Wala akong nagawa. Pinikot niya ako. So parang pinalalabas mo, pinilit ka lang? O baka naman gusto mo rin yan? Sino bang babaeng yon? Si Pia. Ang buong akala ko, iniiwasan mo si Pia. Ginawa ko namang iwasan siya. Pero kinagabihan, pagkatapos ng birthday celebration natin, pinuntahan niya ako sa bahay. May dala siya mga beer at pulutan.
Hindi ko namalayan, nilalasing na niya ako. Tapos, yun ang nangyari. Kahit ano pang paliwanag mo, nagkasala ka sa akin. At kailangan mong panagutan si Pia. Sorry, Diana. Sorry. Wala nang magagawa ang sorry mo. Tapos na. Nangyari na. Kailangan na natin maghiwalay. No. Panagutan mo na ng tuluyan ang best friend kong ahas. Hindi ko kaya, Diana. Kung gusto mo, hindi ko na lang siya pakakasalan. Susustentuhan ko na lang ang magiging anak namin. Hindi. Wag. Panagutan mo si Pia. Ayokong lumabas na irresponsable kang tao. Diana. Kaya panindigan mo ang ginawa mo. Maghiwalay na tayo. Diana, At huwag ka mag-alala. Pipilitin kong huwag umiyak. Hindi ko akalain magagawa sa akin ni Gabriel yun. Sobrang pagtitiwala ang binigay ko sa kanya. Akala ko hindi niya magagawa akong lukuhin. Pero ito, nagkamali ako. At sa dinami-rami ng babae na pwedeng maging karibal, yun bang best friend ko ang nang-ahas sa akin? Diana, kilala ko si Gabriel. Alam kong hindi niya kagustuhan ang nangyari. Nagtiwala rin siya kay Pia. Hindi niya akalain na pagsasamantalahan siya nito. Oo, may pananagutan na ang boyfriend mo sa iba. Pero huwag mo siyang kamulian. Tulad mo, biktima rin siya. Ang sakit! Ang sakit! Nagbalik lahat ng masasakit na alaala ko. Anak? Pero mas matindi ito kesa sa naranasan ko kay Neil. Diana. Bakit ganito kalapit ang pag-ibig sa akin, Ma? Nagmahal lang naman ako. Pero bakit ganun? Bakit lahat ng minamahal ko nawawala din sa akin? Masyado ba akong makasalanan para gawin sa akin ito ng tadhana? Siguro nagkataon lang na binigyan ka ng ganitong pagsubok ng tadhana. Pero huwag kang masiraan ng loob. Baka hindi talaga si Gabriel ang nakalaan sa'yo, kundi ibang lalaki. Ayoko na po magmahal. Anak, huwag mo sabihin yan. Pag-ibig pa rin na maganda regalong ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan. Alam ko matatagpuan mo rin ang iyong tunay na pag-ibig. Teka, anak, may tumatawag sa cellphone mo. Kausapin mo. Si Pia. O ano? Kakausapin mo ba? Opo, Ma. Hello, Pia. Diana. Bakit ka ba napatawag? Para ano? Para sabihin na ikakasal na kayo ni Gabriel? At imbitado ako? Ganun ba? Diana, si Gabriel, nagpakamatay. Natagpuan siya nagbigti sa bahay niya kanina umaga. Ano? Oh, Diyos ko! Gabriel, bakit mo naman ginawa ito sa sarili mo? Bakit sinayang mo ang buhay mo? Kasalanan ko ang lahat. Hindi mangyayari ito kung hindi ko pinikot ang boyfriend mo. Nagpakamatay siya dahil hindi niya matanggap
matanggap na hiwalay na kayo. I'm sorry, Diana. I'm so sorry. Pinagkatiwalaan kita, Pia. Tinuring kitang kapatid. At saka wala ako natatandaan na gumawa ako ng bagay na ikagagalit mo. Pero bakit ganitong ginawa mo sa amin ni Gabriel? Bakit? Kahit mag-sorry ka pa, nandito na tayo. Huli na. Inagluluksa ng bangkay ni Gabriel na nasa harapan natin. Diana. Sa ngayon, hindi ko ba kayang patawarin ka? Dahil binigyan mo ako ng malaking dagok sa buhay ko. Iwan mo na ako. Hayaan mong iyakan ko at ipagluksa si Gabriel ng mag-isa. Mr. Romantiko. Sobra kong pinagluksa ang pagpapakamatay ni Gabriel, Mr. Romantiko. Dumagdag ito sa bigat na dinadala ko sa aking puso. Walang araw at gabing hindi ako umiiyak. Ang hirap makamove on. Lalo na't minahal ko ng lubos si Gabriel. Samantala, lumipas ang ilang buwan. Napatawad ko na rin ang best friend kong si Pia. Naging magkaibigan pa rin kami. At sinamahan ko siya hanggang siya ay manganak. Nang makita ko ang anak ni Pia at Gabriel, parang himalang nawala ang pagdadalamati ko. Sa pangungumbinsi ni Pia, sinubukan kong gumamit ng mga online dating apps. Hindi ako umaasa na mahahanap ko dito ang aking the one. But who knows? Diba? Mare, salamat ha at pumayag ka maging ninang ni Gabriel dyan. Maraming taon ang pinagsamahan natin bilang magkaibigan. Sino ba naman ako para tumanggi na maging ninang ng super cute mong anak? Ay, siya nga pala. Kumusta naman yung paggamit mo ng Tinder? Marami ka na bang nahahanap na may potential na maging lover? Mare, ginagawa ko lang ito pampalipas oras. Sort of entertainment. Para makalimot sa mga past misfortunes natin. But who knows? Baka dyan mo mahanap ang the one mo. How I wish. Sana yung mahanap ko, yung seryoso at bang matagalan na. Dahil matagal ko nang gustong mag-settle down. Aba! Kay ganda ng anak ko ngayon. Saan ba lakad mo? Ma, meron lang akong imi-meet. Talaga? Yes. Sino? Sandro ang pangalan niya. Nakilala ko sa dating app. Mukhang mabait naman. Dating app? Yes. Oy, mag-iingat ka dyan. Marami ang napapahamak sa mga ganyang pagkikita. Don't worry, ma. Bago niya ako napapayag makipagkita, sinuri ko muna siyang mabuti. Mukha naman siyang harmless. At saka pogi. O siya, sige. Good luck sa iyo, anak, ha? At sana, yan na ang lalaki nakatakda para sa iyo. Sabi ni Sandro, nandito daw siya sa restaurant na to. Saan na ba yun? Hanapin kong dito yung mga... Ay,
Ayun, nakita ko na siya. Lalapitan ko na nga siya. Excuse me. Are you Sandro? Sandro Veloso? Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, kinakabahan ako sa first meet-up namin ni Sandro. Alam kong hindi siya biro. From the way he wears his casual, alam kong may sinasabi, may narating. Pero nawala yung kaba ko nung masilayan ko ang kanyang ngiti. Yes, ako si Sandro. Oh, wait. Have a seat. Wow. Oh, gentleman. Pinagila mo pa ako ng upuan. Thank you. I'm so glad na na-meet kita in person. Almost a month din tayo nag-uusap through online. Mabuti naman at may time ka pa para in-meet ako. Well, this is the only opportunity na ma-meet kita in person. At saka, I work home-based, no? So, hawak kong oras ko. Oh, so, pareho pala kayo ng friend ko. Home-based din yung work. Really? Mm-hmm. Oh, that's nice. Anong pinagkakabalahan mo after work? Dahil kasosyo ako sa snacks and chocolate shop business ng kapatid ko. Ayun, paminsan-minsan bumibisita ako sa mga branches namin. But mostly, inilalaan ko ang oras ko sa pag-aalaga sa mga babies ko. Babies? You mean may anak ka na? Yes. 21 ang total. Oh. 14 girls, 7 boys. What? Wait. Baka naman iniisip mo mga bata ang tinutukoy ko, ha? Ang sabi mo anak, di ba? Babies. I mean, fur babies. Oh. Ito, tingnan mo yung litrato nila sa phone ko. Patingin nga. Oh, mga pusa pala. Kala ko anak mo mismo. Cat person ako. Oh. At mga anak na ang turing ko sa mga alaga ko. Huminga ka na ng maluwag kasi hindi ako babaero. At wala pa akong naanakang babae. Ay, ikaw naman kasi. Next time, liwanagin mo. Okay, next time. Sana hindi nabawasan ang pogi points ko dahil dun, ha? Of course not. Nakakatuwa ngang malaman na may soft spot ka sa mga hayop like cats. Sabi nga nila, karamihan daw sa mga animal lovers, mabubuting tao. Oh, thanks. You know what? Masaya ako na nagkita tayo ng personal. I have this feeling na magkakasundo tayong dalawa. Ba darating yung manliligaw mo, Diana? Nag-text siya sa akin kanina, ma. Sabi niya, parating na siya. Ah, ganun ba? Oh, anong plano mo? Balak mo ba siyang sagutin? Halos pareho sila ni Gabriel. Mabait, sincere, caring, loving. Naunawaan niya ako. Marami siyang katangian na nakita ko kay Gabriel noon. Pero isa lang yung pagkakaiba nila. Si Sandro, pet lover. Aba, kung balak mo siyang sagutin, go! Alam mo naman palagi ako nakasuporta sa mga desisyon mo. Basta kung saan ka masaya, doon ako. Teka, nasabi mo na ba sa kanya tungkol sa nakaraan mo? Importante po bang sabihin ko pa yun? Di naman niya tinatanong. Pero mabuti na rin yung alam niya. Doon natin malalaman kung matatanggap ba niya o hindi. Kapag natanggap niya ang past mo, pwede ibig sabihin, mahal ka niya talaga. Ay, ano mo yung pagtatapat ko sa kanya? Yung nangyari sa amin ni Neil at ni Gabriel? May bahala ka. Basta ang mahalaga, wala kang tinatago sa kanya. Yung pagkakasangkot ko sa sex scandal dati. Ma,
Parang ayoko ipagtapat sa kanya yun. Parang nahihirapan akong sabihin na ang pag-ibig ko ay pag-ibig na walang dangal. Kaya mo yan, anak. Basta tandaan mo. Mahal ka talaga ng isang tao kung kaya niyang tanggapin ang buong pagkatao mo. Sandro, salamat ha. Palagi kang nandyan para sa akin. Na-appreciate ko lahat ng efforts mo para mapasaya mo ko. Loyal, trustworthy, at higit sa lahat, ramdam ko, sincere ka sa pagmamahal mo sa akin. Ibig bang sabihin yan sasagutin mo na ako? Pero bago yan, may pagtatapat muna ako sa'yo. Tungkol saan? Sa nakaraan ko, na ayoko nang maulit kasi sobra ako nasaktan noon. Halos ikamatay ko na. Meron kasi ako nakarelasyon noon for more than 5 years. Nabuntis niya ako. Tapos pinangakuan niya ako ng kasal. Pero nung time na ikakasal na kami, hindi siya nagpakita sa simbahan. I was devastated. Tapos akunan pa ako. That time, kala ko katapusan na ng mundo. Walang araw at gabi na hindi ako umiiyak. Oh. Kinu-question ko nga sa langit yung nangyari sa akin. I'm sorry for that. Buti nalampasan mo. Yeah. Nalampasan ko dahil sa isang lalaking lihim na nagmamahal sa akin. Best friend ko siya. Minahal niya ako ng sobra. Marami siyang isinakripisyo para makatayo akong muli sa pagkakalubog. Later, naibaling ko sa kanya yung pagmamahal ko. Pero hindi nagtagal. Napikot siya. Pagkatapos nun, nag-suicide nung maghiwalay kami. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong to, I'll make sure na hindi na yun mangyayari. Sandro? Handa akong higitan ang pagmamahal na ibinigay nila sa'yo. Gagawin ko lahat para hindi ka lumuha o magdusa sa piling ko. Iingatan kita, Diana. Dahil ikaw ang pinakamagandang blessing na ibinigay sa akin ng Diyos. At naniniwala ako na ako ang nakatakda para sa iyo. Na magbibigay hindi lang ng kaligayahan, kundi pag-asa sa iyong buhay. Salamat. Tinatanggap ko ang pagmamahal mo sa akin. At pangako, iingatan ko rin yun. Pagyayamanin. I love you. Mr. Romantic. Musika sa aking tenga ang mga salitang binanggit sa akin ni Sandro, Mr. Romantico. Nakita ko rin sa kanyang mga mata na totoo ang kanyang mga sinasabi. Kaya nawala lahat ang aking kaba dahil alam kong kahit ano pa ang aking nakaraan. Kaya niyang tanggapin yon dahil mahal niya ako. Sandro, long time no see. Insan, have a seat. Oh, so ano? Kumusta ka na? Eto, babad sa trabaho. Kailangan magsipag para sa future wedding namin ng girlfriend ko. Oh, talaga? Ikakasal ka na? Advance best wishes sa inyong dalawa, ha? Ang tagal mo rin hindi nagparamdam sa akin, ha? Almost 9 years din ako nawala. Nag-aaral pa kasi ako sa States at nag-work bilang researcher. Kailan ka pa rito sa Pilipinas? 2 years ago pa. Home-based ang work ko ngayon. Para may time ako para sa girlfriend ko. Talaga? May girlfriend ka na? Sino, ha? Anong itsura? I'm sure hot yan. Ikaw pa? Diana ang pangalan niya. Teka, pakikita ko yung litrato niyo sa cellphone ko. Ito. Oh. Ayan. Diana?
Kilala mo, Neil? Oo. Kilala ko yung girlfriend mo. Huwag kang magagalit ha. Ex-girlfriend ko siya. 5 years din ang naging relasyon namin. At magpapakasal na sana kami. Kaso, sa araw mismo ng kasal namin, hindi ako nagpakita. Naikwento niyo sa akin yan. Kung ganun, ikaw pala ang tinutukoy niya. Bakit ka umatras sa kasal niyo? 5 years din ka mo tinagal ng relasyon niyo. Naging mabuting girlfriend naman siya sa akin. At minahal ko rin naman siya. Pero akala ko, matatanggap ko ang buong nakaraan niya. Sandro, isang gabi bago kami ikasal, nakatanggap ako ng kopya ng isang video ng nakaraan niya. Anong video? Nasangkot sa isang sex video si Diana nung college. Ipinagtapat niya sa akin yun at natanggap ko nung una. Yun ang akala ko. Dahil nung mapanood ko siya na nakikipagtalik sa 2 lalaki, biglang gumuho ang lahat. Sa isang iglap, na-realize ko na hindi ko pala kaya yung tanggapin. Kaya sa araw ng kasal namin, hindi ako lumitaw. Hindi na ako nagpakita sa kanya simula nun. Bakit mo naman ginawa yun? Alam mo bang sobra-sobra siyang nasaktan sa ginawa mo? Nakunan siya dahil sa'yo. Oo. Inaamin ko kasalanan ko. Duwag akong tanggapin ang katotohanan na minsan wala akong kwenta. Wala ka talagang kwenta. Sana mapatawad ako ni Diana. Dahil pinagsisisihan ko na ang mga ginawa ko sa kanya noon. At ikaw, Sandro, kung kaya mo pa rin siyang tanggapin sa kabila ng mga nalaman mo ngayon, mahalin mo siya ng buong tapat. Huwag kang tumulad sa akin. Mr. Romantiko. Diana, huwag mo nang pag-isipan ng masama si Sandro. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon dapat kasama mo siya palagi. Pero may sarili din siyang buhay. Baka may inaasikaso lamang siya. Kaya wala mo na siyang paramdam sa'yo. Kinakabahan lang kasi ako. Baka maulit yung dati. Ma, ayoko na pong umiyak nang dahil sa pag-ibig. Huwag ka matakot. Dahil alam ko hindi na pahihintulutan ng Diyos na masaktan ka ulit. Tama na, anak Tana. Pagdasal mo na lang na sana okay si Sandro sa mga oras nito. Ano na kaya ang nangyari kay Sandro? Diyos ko, sana magparamdam na sa akin ang boyfriend ko. Diana? Neil? Sabi ko na nga ba ikaw yan. Anong ginagawa mo rito sa Magsaysay Park? Nagpapalipas ng lungkot. Ikaw, anong ginagawa mo? Pauwi na sana ako galing ng trabaho. Nang maisipan ko sumaglit muna dito para magpahangin. Kaya pala parang pinipilit ako ng isip ko na pumunta rito. Yung pala makikita kita. Kamusta ka na? Eto. Struggling ng kaunti. Tutok sa work para sa future ko. Diana, sorry nga pala sa nangyari sa araw ng kasal natin. Huwag ka mag-alala. Kinalimutan ko na yon. At napatawad na kita. Salamat. Anyway, boyfriend mo pala si Sandro Veloso.
Kilala mo si Sandro? Yep. Pinsan ko siya. Pero bihira lang kami magkasama. Actually, last week lang uli kami nagkita. At naikwento ko niya sa akin. May sinabi ka ba sa kanya tungkol sa akin? Meron. Sabi ko, mabait kang babae. Loving. Maalaga. Understanding. Medyo nagtalo nga kami ni Sandro nung malaman niya yung ginawa ko sa'yo nung araw ng kasal natin. Siyempre, pinaliwanag ko ang side ko. Gusto ko lang malaman, bakit hindi ka nagpakita nung araw ng kasal natin? Meron ba ako nagawa sa yung kasalanan na ikinagalit mo? Nasabi ko na ito kay Sandro. Naging mabuti kang girlfriend sa akin. Minahal kita, Diana. At desidido akong pakasal tayo. Kaso, nung gabi bago tayo ikasal, nakatanggap ako ng kopya ng video scandal mo. Ano? Nung napanood ko yun, biglang gumuho ang lahat. Akala ko tanggap ko ang nakaraan mo. Pero nagkamali ako. I'm sorry, Diana. Sinabi mo kay Sandro ang tungkol sa kinasangkutan kong skandal noon? Kaya pala siguro wala siyang paramdam sa akin. Baka na-disappoint siya sa nakaraan ko. Dapat pala, huwag na akong umasa na magparamdam pa siya sa akin. Sorry. Isang tanong na lang, Neil. Sinong nagbigay o nagpasa sa'yo ng video na yon? Si Gabriel. Siya ang nagpasa sa akin ng video para mapanood ko. Mr. Romantic. Mr. Romantico, pagkatapos ng aksidenteng pagkikita namin yun ni Neil, napagtanto kong wala na akong aasahan pa sa pagbabalik ni Sandro. Dahil ang hindi pagpaparamdam ng boyfriend ko ay nangangahulugan lamang na hindi niya tanggap ang aking nakaraan. Ang nakaraan na kung saan nawalan ako ng dangal. Kahit masakit sa akin, tinigil ko na rin ang pangungulit para magkaroon uli kami ng communication. Kailangan ko na lamang tanggapin na sa pangatlong pagkakataon ay nabigo ako sa isang seryosong pag-ibig. Diana, nakatanggap ako ng tawag mula sa tita Aurora mo. Kailangan bumalik ako pansamantala sa probinsya para bumisita sa burol ng pinsan namin si Polding. Sasama na lang ako sa inyo, Ma. Ha? Gusto ko kasing makalimot kahit sandali. Baka sa pagpunta ko sa probinsya, mawala yung lungkot na nararamdaman ko. Hindi pa rin ba nagpaparamdam sa si Sandro? Hindi pa eh. Pero tanggap ko na po yun. Sino ba naman kasing disenteng lalaking magmamahal sa isang babaeng tulad ko na may maraming kahapon? Diana, anak, nagkamali ka man noon. Ang mahalaga, nagbago ka at naging mabuting tao. Pero Ma, sa palagay niyo, may tatanggap pa kaya sa aking pag-ibig na walang dangal? Walang dangal. Buti pa kayong mga pusa. Kakain, magpapalambing, maglalaro, at matutulog lang ang ginagawa. Hindi kayo nalulungkot at nasasaktan ng dahil sa pag-ibig. Samantalang ako, eto, naguguluhan sa aking mga nararamdaman. Aminin ko, nagulat ako sa nalaman ko tungkol kay Diana. Hindi ko akalain na meron siyang ganong nakaraan.
nakaramdam ako ng disappointment. Hindi muna ako nagparamdam kay Diana para makapag-isip-isip. Kaya lang, mali itong ginagawa ko. Hindi ko dapat sinasaktan ang mahal ko. Oo, mahal ko si Diana. Sobra ko siyang namimiss. At handa na akong tanggapin ang lahat ng kanyang nakaraan. Tama. Pupuntahan ko siya ngayon sa bahay nila. Magsusorry ako sa kanya. At sasabihin ko sa kanya na mahal ko siya. At baliwala na sa akin kung ano man ang kanyang nakaraan. Tao po! Diana? Aling Gloria? Si Sandro po ito! Tao po! Ay, ehaw! Walang tao diyan sa bahay ni Gloria. Oh? Saan po sila pumunta? Ang balita ko'y umuwi ng probinsya. Sa Pampanga. Namatayan daw ng kamag-anak. Kaya ako muna ang pinagbantay ng bahay nila. Ganun po ba? Alam niyo po ba kung saan sa Pampanga sila makikita? Hindi ko alam. Tawagan mo na lang sila. Hingin mo ang kanilang address. Hindi po sinasagot ni Diana mga tawag at messages ko sa kanya eh. Hindi ko naman po alam ang cellphone number ni Aling Gloria. Alam ko. Teka, ibibigay ko sa iyo ang cellphone number ni Aling Gloria. May papel at panulat ka ba? Meron po, meron. Oh, yeah. Sandali lang po. Sige. Ito po, papel at ballpen. Oh, akin. Ayan. Naisulat ko na. Tawagan mo na lang agad si Aling Gloria. Opo, Manong. Salamat po sa tulong. Diana, Ma, luto na itong lumpiang ubod. Bigay mo na to sa mga tao na nagsusugal sa labas. Okay. Sigurado, gutom na yung mga Opo, ma, akin na. Sige po, lalabas na ako. May tumatawag sa phone ko. Sino kaya ito? Hello? Hello, Aling Gloria. Si Sandro po ito. Pwede ko po ba kayong makausap? Sandro? Mr. Romantiko. Aaminin kong hindi nakatulong ang pagpunta ko sa Pampanga para makalimutan si Sandro at maibisan ang kirot at pangungulila ng aking puso, Mr. Romantiko. Dahil gabi-gabi, palaging siya ang laman ng aking isip at panaginip. Katunayan, bihira akong makatulog dahil sa kakaisip kung bakit biglang nawala ang boyfriend ko. Kaya isa lang ang aking dalangin, ang magkita ulit kami ni Sandro at masabi niya sa akin lahat ng saloobin niya at kung ano ang magiging kahihinatnan ng aming relasyon. Oh, Diana, anong ginagawa mo dyan sa labas? Nagpapahinga lang po, ma. Magluluto raw ng masarap na merienda si Soling. Sumabay ka sa amin kumain mamaya.
Nagtataka kasi yung mga kamag-anak natin, lalo na ang tita Ingkar mo, kung bakit hindi ka sumasabay sa amin. Sabi ko na lang, broken-hearted. Ma, gusto ko na bumalik ng Maynila. May nami-miss ka. Tama ba ako? Opo, si Sandro. Kahit ilang beses ko siyang kalimutan, hindi ko magawa. Bakit mo siya kakalimutan? Nakipag-break na ba siya sa'yo? Hindi pa. Pero... hindi pa pala Abay, huwag mo siyang kalimutan. Pagmahal mo ang isang tao, dapat iniingatan mo dyan sa puso at isipan mo. Pero hindi na siya nagpaparamdam sa akin. Kahit hindi niya sabihin ng harapan sa akin, alam ko, ayaw niya na. Sinong may sabing ayaw ko na? Sandro? Anak, tumawag sa akin si Sandro nung isang araw. Pinaliwanag niya sa akin ang lahat. Sandro, ikaw na bahala magpaliwanag. Maiwan ko muna kayo. Sandro? Patawarin mo ako kung hindi ako nagparamdam sa iyo ng ilang linggo. Nagawa ko lang yun dahil marami akong iniisip. Bukod sa sinuri kong mabuti ang aking nararamdaman, pagkatapos kong malaman ang totoo. Kung ganun, anong nararamdaman mo ngayon? Noong una, aaminin ko, nabigla ako sa nalaman ko. Naguluhan ako, kaya nag-isip-isip at tinatanong ang sarili ko kung kaya ko bang tanggapin ang kahapon mo. Habang dumaraan ang mga araw, unti-unti kong na-realize na sa pag-ibig, hindi importante ang kahapon. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Diana, mahal kita. Yun ang nararamdaman ko. Talaga? Kaya mong tanggapin ang alay kong pag-ibig na walang dangal? Sigurado kang matatanggap mo ang nakaraan ko? Oo. Tinatanggap po, Diana. Katulad ng sabi ko, kung ano man yung ginawa mong mali nung nakaraan, wala na yun sa akin. Handa kitang tanggapin. Maging sino ka man. Maging ano man ang iyong pagkatao. Dahil mahal kita. Sandro? Tandaan mo na ang pag-ibig kailanman hindi nawalan ng dangal. Basta totoong iyong nararamdaman, ang pagmamahala natin, ang pinakamagandang biyayang binigay sa atin ng Diyos. Sandro! Huwag ka na umiyak. Huwag ka na umiyak, mahal ko. Masaya lang ako. Salamat. Mahal na mahal kita. Bakit parang kinakabahan ka? Ma, hindi pa rin kasi ako makapaniwala na ikakasal na kami ni Sandro. Kaya medyo kinakabahan din ako. Kinakabahan? Bakit naman? Iniisip mo ba rin ba yung nangyari sa kasal niyo noon ni Neil? Anak, kalimutan mo na yun. Nangyari ang aberyang yun sa kasal mo kay Neil. Kasi hindi kayo ang meant for each other. But this time, naniniwala ko, matutuloy na ang kasal mo dahil tamang lalaki ang pinili mong pakasalan. Kumusta na kaya si Sandro sa kabilang dressing room?
Nagre-ring ang messenger sa phone mo. Oo, si Sandro gustong makapag-video call sa akin. Sandali, swipe ko lang. Mahal, how do I look? Bagay ba? Ah, yes. Bagay na bagay sa'yo. Parang ikakasal ako sa isang superstar. Ikaw, kumusta naman yung gown mo? Okay naman. Ito ang future wife mo, kinakabahan. Bakit naman po, Nay Gloria? Baka raw kasi hindi mo siya siputin sa kasal niyo. Alam mo na, nagka-trauma na siya dati. Ba't ko naman gagawin yun sa'yo, Diana? Di ba sabi ko sa'yo, love na love kita. Huwag kang kabahan na hindi ako sisipot. Promise, madaling araw pa lang nasa venue na ako ng wedding natin. Ano yun? Multo lang ang peg? Basta alisin mo na sa isipan mo ang lahat ng agam-agam tungkol sa darating na kasal natin. Matutuloy ang wedding natin. Promise. Panghahawakan kong pangakong yan, Sandro. Mr. Romantico. Grabe ang kaba ko habang inaayos noon ang kasal namin ni Sandro, Mr. Romantico. Gusto namin simpleng kasalan lang sa simbahan with few important guests. Hindi na ako nagangad ng magarbong kasal tulad ng ginawa namin ni Neil na nauwi lang sa wala. Anyway, all I wanted is to be with Sandro. At sa awa ng Diyos, natuloy din ang aming special day. I, Diana, in faith, honesty, and love, take you, Sandro, to be my wedded husband, to share with you God's plan for our lives together, united in Christ. And with God's help to strengthen and guide me, I will be your supportive wife, for better, for worse, in sickness and in health, in joys and in sorrows, until death do we part. I give you all that I have, myself and my love. In the name of our Lord Jesus Christ, with this ring, I seal my vow of love to you, Sandro. Diana, I love you. Today is a special day. Long ago, you were just a dream and a prayer. This day, like a dream come true, the Lord Himself has answered that prayer. For today, Diana, you as my joy become my crown. I thank you, Jesus, for the honor of going through time with you. Thank you for being what you are to me, with our future as bright as the promises of God. I will care for you, honor and protect you. I lay down my life for you, Diana, my friend and my love. Natuloy ang kasal natin, Diana. Kakabahan ka pa rin ba? Nakahinga na ako ng maluwag kasi mag-asawa na tayo. Hi, Mare! Congratulations! Ay, thank you. Best wishes sa inyong dalawa ni Sandro. Thank you, Bes. Salamat din at pumayag kang maging maid of honor namin. Wala yun, Diana. Masaya ako dahil sa kabila ng mga pagsubok na dumating, nanatiling matibay ang friendship natin. Oo nga. Oh, si Neil, papalapit sa inyo. Ay, Sandro, Diana, congratulations and best wishes sa inyo. thank you. Salamat din, San. Masaya ako para sa'yo, Diana. Finally, nakita mo na rin ang lalaking nakatakda para sa'yo. Worth it naman yung naging paghihintay ko dahil tamang lalaki ang aking napakasalan. Eh, ikaw, kailan kayo kakasal? Don't ask.
Kaka-break lang namin ng ex ko ng 1 buwan. Ha? Medyo may konting kirot pa sa dibdib. Don't you worry. Makahanap mo din ng tamang babae para sa'yo. Tama, naniniwala ako dyan. So, ibibigay ko na uli sa inyo ang inyong moment. Congrats uli, ha? Thank you. We expect more babies from you. Hindi for babies, ha? Masyado nang maraming alagang pusa itong si Sandro, eh. So Diana, handa ka na ba sa ating honeymoon? Kanina pa ako ready, mahal ko.